Ipinark ni Rogelio ang kanyang sasakyan sa labas lamang ng ingranding mansyon. Kumalat ang isang ngiti sa kanyang mukha habang sinulyapan niya ang palumpon ng pulang rosas na nasa upuan ng pasahero. 48 ang lahat, tig-isa para sa bawat buwang, magkasama sila ni Paula. Sa tabi ng mga bulaklak ay may pulang kahong hugis puso na naglalaman ng isang kuwintas na diamante na in-order niya ilang linggo na ang nakalipas. Pinlano niya ang lahat bilang isang sorpresa. Akala ni Paula ay abala siya sa mga pulong hanggang alas 8 ng gabing iyon. Ngunit kinansela ni Rogelio ang lahat ng kanyang mga appointment para sa isang bagay na mas mahalaga. Sa wakas, magpo-propose na siya sa babaeng mahal niya. Maingat siyang bumaba ng sasakyan. Hawak ang mga rosas at ang kahon ng matatag ang mga kamay. Niligo ng ginintuang liwanag ng hapon ang harapan ng mansyon. Pakiramdam niya, tama ang lahat. Parang ang lahat ay umaayon sa plano. Pagkatapos ay narinig niya iyon, mga sigaw. Isang hiyaw ang bumasag sa katahimikan, matalim at marahas. Kumunot ang noo ni Rogelio. Hindi maaaring kay Paula ang boses na iyon. Ang kanyang nobya ay hindi sumisigaw ng ganoon, lalo na nang may ganoong galit sa tinig. Dahan-dahan siyang nagtungo sa bahagi ng hardin kung saan nanggagaling ang ingay. Ang eksenang bumungad sa kanyang mga mata ay nagpasikip sa kanyang sikmura. Naroon si Paula, suot ang karaniwan niyang estilong plaid na blazer. Ang kanyang kayumangging buhok ay tuwid at nakalugay ng perpekto. Nakaluhod sa harap niya si Elena, ang hardinera. Balot siya ng lupa, mula mukha hanggang mga braso at uniforme. Nakataas ang mga kamay ni Elena upang ipagtanggol ang sarili habang patuloy na binabato siya ni Paula ng lupa. Wala kang silbi, wala kang ginagawang tama, sigaw ni Paula, puno ng kalupitang hindi pa kailanman narinig ni Rogelio mula sa kanya. Sinabi kong putulin mo ang mga rosas sa silangang bahagi, hindi dito. Bingi ka ba o talagang tanga? Sinubukan ni Elena na tumayo, ngunit itinulak siya ni Paula pabalik sa balikat. Manatili ka riyan, hindi pa ako tapos magsalita. Pasensya na po, Mrs. Paula, mahinang sabi ni Elena, nanginginig ang boses. Nagkamali po ako ng intindi, hindi ko po sinasadya. Nagkamali, tumawa si Paula ngunit walang kabaitan sa tunog. May naiintindihan ka ba talaga? Tingnan mo ang sarili mo. Marumi, suot ang mga pangit na damit na iyan. Isa kang biro. Isang kaawa-awang hardinera na hindi man lang kayang sumunod sa simpleng utos. Nang hina ang mga tuhod ni Rogelio, nabitiwan niya ang palumpon at tahimik itong bumagsak sa damuhan. Napalingon si Paula sa biglaang galaw. Nang magtama ang kanilang mga mata, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, may nakita si Rogelio na bago sa kanyang mukha, takot, tunay na takot, ang takot na mahuli. Rogelio! Agad nagbago ang boses ni Paula. Nawala ang tigas at napalitan ng malambing at sanay na tono. Mahal, hindi kita inaasahan ngayon. Sabi mo alas 8 ka darating. Wala siyang sinabi. Lumipat ang tingin niya mula kay Paula patungo kay Elena, na nasa lupa pa rin at halatang nanginginig. Nakayuko ang ulo nito, tensyonado ang katawan, parang naghahanda sa isa pang pananakit. Mahal, hindi ito ang iniisip mo, sabi ni Paula habang mabilis na lumapit sa kanya. Bukas ang mga bisig. Nadapa si Elena, tinutulungan ko lang siya ng... Narinig ko ang lahat, Paula. Malamig at malayo ang tinig ni Rogelio. Kumurap si Paula, isa, dalawa. Halos makita ni Rogelio ang mabilis na pagtakbo ng isip niya, naghahanap ng paraan para baluktutin ang kwento. Mahal, nagkamali ka ng intindi, sabi niya na may pilit na tawa. Naglalaro lang kami, hindi ba, Elena? Tumingin si Paula sa hardinera, may hindi binibigkas na banta sa kanyang mga mata at lalo pang lumiit si Elena.
Oo po, Mr. Rogelio, pabulong na sabi ni Elena. Biro lang po iyon. Tinitigan ni Rogelio ang batang babaeng puno ng lupa, may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. May isang bagay na nabasag sa loob niya. Hindi ito biro, kahit kailan. Kita mo, mahal, sabi ni Paula habang niyayakap ang kanyang leeg. Isa lang itong katawa-tawang hindi pagkakaintindihan. Ngayon sabihin mo, ano ang magandang sorpresa na iyan? Sinulyapan niya ang mga rosas sa damuhan at ang pulang kahon sa kamay ni Rogelio. Kuminang ang kanyang mga mata, ngunit hindi sa tuwa, sa ibang bagay. Isang sakim na kislap na hindi niya napansin noon. Wala lang, sabi ni Rogelio, marahang lumalayo sa kanya. Kalimutan mo na. Ano ang ibig mong sabihin, kalimutan? Tanong niya, litong-lito. Rogelio, ano ang nangyayari? Wala, sagot niya. Kailangan ko lang ng kaunting espasyo. Tumalikod siya at pumasok sa bahay. Iniwan ang mga rosas sa damuhan. Ramdam niya ang mga mata ni Paula na nakatingin sa kanya habang papalayo siya. At sa isang iglap, naramdaman din niya ang tingin ni Elena, puno ng isang damdaming hindi niya agad matukoy. Pasasalamat ba? Pagkadesperado? O hiya? Sino ba talaga ang babaeng inakala niyang mahal niya? Ang elegante, mabait at marikit na Paola na nakasama niya sa loob ng 4 na taon, totoo ba siya o isa lamang palabas? Sa loob ng bahay, pumasok siya sa opisina at tahimik na isinara ang pinto. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at tumitig sa dingding. Nasa kamay pa rin niya ang pulang kahon. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak palayo. 20 minuto ang lumipas bago may kumatok sa pinto. Mahal, pwede ba akong pumasok? Huminto siya sandali pagkatapos ay sinabi, pumasok ka. Pumasok si Paula, kalmado ang mukha at may luha sa mga mata. Nagpalit siya ng malambot na damit na kulay peach, paborito niya, at inayos ang buhok sa isang maayos na bun na nagpapakita ng kanyang eleganteng leeg. Rogelio, kailangan kitang kausapin. Sabi niya habang umuupo sa sofa, sa tapat niya, maayos ang mga kamay sa kanyang kandungan. Alam kong masama ang nakita mo, pero may iba pang bahagi ng kwento. Kung ganon, ipaliwanag mo, sabi niya. Bumuntong hininga si Paola, tila may mabigat na pasan. Hindi madaling katrabaho si Elena, simula niya. Palagi siyang nagkakamali, mga mahal na pagkakamali. 3 orchid bed na ang nasira niya. At ngayon, mali ang mga rosas na pinutol niya. Mga rosas na itinanim ng nanay ko nung bata pa ako. Nawalan ako ng kontrol. Alam kong hindi dapat, pero nangyari. Binato mo siya ng lupa, Paula. Alam ko, sabi niya, may luhang gumulong sa pisngi. At labis kong pinagsisisihan niyon. Hihingi ako ng tawad bukas, nangangako ako. Alam mong hindi ako ganyan. 4 na taon mo na akong kilala. Isang sandali lang na iyon. Hindi iyon ang buong pagkatao ko. Nanatiling tahimik si Rogelio, nag-iisip. Tumayo si Paula at lumapit, lumuhod sa tabi ng kanyang upuan. Hinawakan niya ang kamay nito. Mahal kita, sabi niya, puno ng damdamin ang boses. Higit sa lahat, huwag mong hayaang sirain ng isang pagkakamali ang lahat ng binuo natin. Tumingin siya sa kanyang mga mata, ang parehong kayumangging mga mata na umakit sa kanya sa pagtatapos ng kanyang kapatid. Ang parehong mga mata na kumikinang sa tuwa nang magsimula silang mag-date. Ang mga matang laging nagniningning kapag sinasabi niyang, mahal kita. Ginagawa ba niyang masyadong malaki ang bagay na ito? Talaga bang kayang baguhin ng isang pagsabog ng galit ang lahat? Kailangan ko ng panahon para mag-isip, Paula. Siyempre, sabi niya, hinahalikan ng kanyang kamay. Maglaan ka ng lahat ng oras na kailangan mo. Tumayo siya at tahimik na lumabas ng silid. Isinara ang pinto sa likod niya. Mag-isa na naman si Rogelio, ngunit ngayon ay may binhina ng pagdududa sa kanyang isipan. Gusto niyang maniwala sa kanya. Talagang gusto niyang maniwala sa kanya, talagang gusto niya. Ngunit gaano man siya magsikap, hindi niya maalis sa isipan ng larawan ni Elena na nakaluhod sa putik.
Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mapansin ni Rogelio ang maliliit na bagay, mga munting bitak sa perpektong imaheng dati niyang nakikita kay Paula. Napansin niya ang tono ng boses nito kapag kinakausap si Doña Rosaria, ang kusinera. Ang paraan ng pakikitungo niya kay Francisco, ang kanilang driver. Ang mabilis na mga sulyap na ibinibigay niya sa mga kasambahay kapag inaakala niyang hindi siya pinapansin ni Rogelio. Banayad ang mga ito, ngunit malinaw, mapanuyang mga salita na sinasabi na may kaswal ng ngiti, isang mainiping buntong hininga na itinatago sa likod ng magalang na pananalita. Hindi kasing lantad nang nakita niya sa hardin, ngunit sapat upang panatilihing buhay ang pagdududa, tahimik na naglalagablab sa kanyang dibdib. Pagkalipas ng 1 linggo, mas maagang umuwi si Rogelio kaysa sa inaasahan. Wala siyang sinabihan. Ipinark niya ang kotse sa bihirang gamitin na likurang garahe at tahimik na pumasok sa kusina. Doon niya narinig iyon, ang boses ni Paula mula sa silid kainan. "Ito na ang tanghalian? Seryoso ka ba? Pagkain ba ang tawag mo rito? Wala kang silbing matandang babae?" Nanigas siya. Tahimik siyang lumapit, sinisigurong hindi siya makikita. "Pasensya na po, Mrs. Paula," nanginginig na sagot ni Doña Rosaria. "Nabanggit po ninyong gusto ninyo ng magaan, kaya inisip ko, hindi ka binabayaran para mag-isip, binabayaran ka para sumunod sa utos." Malakas na kumalansing ang mga pinggan sa mesa. "Nakakadiri ito, itapon mo at magluto ka ng iba. At baka sa pagkakataong ito, subukan mong huwag lasunin ang kahit sino." Naramdaman ni Rogelio na naninigas ang buong katawan niya sa galit. Halos sugurin niya ang silid, handang kumprontahin siya. Ngunit may pumigil sa kanya. Alam niyang kung papasok siya ngayon, mag-aalok na naman si Paula ng panibagong kwento, panibagong dahilan, panibagong paliwanag upang pagdudahan niya muli ang nakita niya. Ayaw na niya ng isa pang kasinungalingan, kailangan niya ng katiyakan, patunay. Kaya sa halip na kumprontahin siya, nagsimula siyang magmasid, tahimik, maingat. Sa mga sumunod na araw, binago ni Rogelio ang kanyang schedule. Mas maaga siyang umuuwi, mas huli umaalis, bigla-biglang sumusulpot. At sa bawat pagkakataon, nasasaksihan niya ang isang panig ni Paola na dati hindi niya nakikita. Kapag kasama siya, puno siya ng alindog. Matamis na ngiti, malalambot na tawa, magiliw na halik at mapagmahal na mga salitang ibinubulong sa kanyang tainga. Ngunit kapag akala niyang walang nakatingin, nawawala ang kanyang kabaitan. Nakita ni Rogelio na ibinabagsak niya sa lupa ang tray ng kape dahil lamang hindi sapat ang init ng inumin at pagkatapos ay inuutusan ng kasambahay na linisin iyon. Nakaluhod. Narinig niya itong tawagin si Francisco na mababang uri ng driver dahil lang nahuli ito ng 3 minuto. Paulit-ulit niyang nakita kung paano niya tinatakot si Elena. Sa bawat pagkakataon ay may bago at walang saysay na dahilan. Si Elena. Hindi maitama ng batang hardinera ang tingin kay Paula. Nakayuko ang kanyang tindig sa tuwing dadaan na para bang natuto na ang kanyang katawan na maghanda sa pananakit. Malinaw, hindi ito bago. Matagal na niyang tinitiis ang kalupitang ito. Isang Huwebes ng hapon, nakita ni Rogelio si Elena na mag-isa sa hardin. Inaayos niya ang mga begonya, nakabaon ang mga kamay sa lupa, marahang umuugoy ang kanyang nakapusod na buhok habang nagtatrabaho. "Elena?" Nagulat siya at muntik nang mabitawan ang paso na hawak niya. "Mr. Rogelio, pasensya na po, hindi ko po kayo narinig." "Walang dapat ipag-sorry," marahang sabi niya habang lumalapit. "May itatanong lang ako." Mukhang balisa si Elena, kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. "Opo sir, gaano ka nakatagal nagtatrabaho rito?" 8 buwan po sir." "At si Paula, ganyan na ba siya sa iyo mula pa noon, tulad ng nakita ko noong nakaraang linggo?" Tumingin siya sa ibang direksyon, mas mahigpit na hinawakan ang pala.
Hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin. Pakiusap, Elena, kailangan ko ang totoo. Humaba ang katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos, sa tinig na halos hininga na lamang, nagsalita siya. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito, Mr. Rogelio. May sakit po ang mga magulang ko. Na-stroke po ang tatay ko 2 taon na ang nakalipas at malala po ang diabetes ng nanay ko. Ako lang po ang sumusuporta sa kanila. Hindi ko po kayang mawalan ng trabaho. Sa wakas, tumingin siya sa kanya. Sa likod ng takot, may iba pang naroon, isang lakas na hindi pa nababasag. Kapag nawalan po ako ng trabaho, hindi ko po alam ang mangyayari sa kanila. Hindi ko po kayang isugal yon. Hinding-hindi kita tatanggalin, Elena. Pero si Mrs. Paula, hindi si Paula ang nagdedesisyon kung sino ang nagtatrabaho sa bahay na ito. Ako. Kumurap si Elena, halatang nagulat. Para bang ngayon lang niya iyon narinig. Gusto ko lang ang totoo, patuloy ni Rogelio. Kailangan kong maintindihan kung sino talaga ang babaeng kasama ko sa buhay. Nag-alinlangan si Elena, nakikipaglaban sa sarili, pagkatapos sa wakas kumawala ang katotohanan. Araw-araw po, may bago siyang paraan para hamakin ako. Iniinsulto niya ang itsura ko, sinasabing mabaho ako, tinatawag akong bobo. Nagbato na po siya ng pagkain sa sahig at pinilit akong linisin iyon gamit ang aking mga kamay. Sinira niya po ang mga halamang ilang linggo kong inalagaan para lang parusahan ako. Bumagsak ang puso ni Rogelio. Bakit hindi mo siya isinumbong? Kanino? Mapait na tawa ni Elena. Sa pulis? Sa korte? Mayaman po siya, maraming koneksyon. Isa lang po akong hardinera. Sino po ang maniniwala sa akin? Ako, marahang sabi niya. Tumingin si Elena sa kanya, halo-halo ang emosyon, pag-asa, hindi makapaniwala at takot. Sasabihin po ba ninyo sa kanya ang sinabi ko? Hindi. Malalaman niya po, palagi niyang nalalaman. Hindi sa pagkakataong ito. Ibinibigay ko ang aking salita. Tumalikod si Rogelio, magulo ang isip. Kailangan niya ng isang bagay na hindi mapapasinungalingan. Isang bagay na hindi kayang baluktutin ni Paula. Kaya noong gabing iyon, tinawagan niya ang isang pinagkakatiwalaang teknisyan ng seguridad. 3:00 ng madaling araw, habang natutulog si Paula, pinapasok ni Rogelio ang teknisyan sa likurang pinto. Sa loob ng wala pang 1 oras, may mga nakatagong kamera na sa bawat silid ng bahay. Ang mga sumunod na araw ay puno ng paghihirap. Nagpanggap siyang normal ang lahat. Mga halik sa umaga, hapunan sa gabi, ngiti sa kanyang mga kwento. Ngunit gabi-gabi kapag tulog na si Paula, pinapanood niya ang mga video at ang nakita niya ay winasak ang huling piraso ng kanyang pagtanggi. Hindi ito paminsang galit. Hindi ito panandaliang stress. Sinadya ito, malupit ito. Nasisiyahan si Paula sa pagpapahirap sa mga taong nagtatrabaho para sa kanya. At ang pinakanapupuntirya niya ay si Elena. Para bang pinili niya ito bilang perpektong biktima. Masyadong mahina upang lumaban, masyadong takot upang magsalita. Sa isang video, nasa hardin si Paula, pinapanood si Elena na nagtatrabaho. Alam mo ba kung ano ang problema mo? Tanong niya sa matamis, ngunit mapanganib na tinig. Ipinanganak ka para maglingkod sa mga taong tulad ko. At ayos lang iyon, kailangan ng mundo ang mga hindi nakikita. Walang sinabi si Elena, patuloy lang siyang naghuhukay, nakatuon ng tingin sa lupa. Pero nagsimula kang mag-isip ng sobra, patuloy ni Paula habang yumuyuko sa tabi niya. Nakita ko kung paano mo tinitingnan si Rogelio. Huwag mong isipin na hindi ko napapansin. Hindi ko po tinitingnan si Mr. Rogelio ng ganoon, Mrs. Paula. Sinungaling, bulong niya na may ngiti. Pinapangarap mong kunin ang lugar ko, hindi ba? Isang mahirap na hardinera na aakyat sa kama ng isang milyonaryo. Napakatamis, napakalungkot. Hinding-hindi po ako. Makinig kang mabuti, sabi ni Paula habang hinahawakan ang baba ni Elena at pilit itong pinatingin sa kanya. Son,
Kapag sinubukan mong gumawa ng kahit ano talaga, wawasakin kita, pabulong na sabi ni Paula. Mahigpit ang pagkakapisil sa baba ni Elena. Sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa'yo sa lungsod na ito at sisiguraduhin kong ang mahihirap mong may sakit na mga magulang ay mauuwi sa pagiging palaboy. Naiintindihan mo ba ako? Namuo ang luha sa mga mata ni Elena habang tumango siya. Mabuti, binitiwan ni Paula ang baba niya na parang may nahawakan siyang marumi saka pinapagpag ang mga kamay na may pagkasuklam. Ngayon, bumalik ka sa trabaho. Natapos ang video, itinigil ni Rogelio ang recording, nanginginig ang mga kamay sa galit. Sapat na yon. Pagkaraan ng 2 linggong lihim na pagmamanman, nakakalap siya ng mahigit 40 oras na footage. Bawat pang-aabuso, bawat pagbabanta, insulto at nakakahiyang utos, lahat na kuhanan, may oras at petsa, hindi maikakaila. Panahon na para harapin siya. Noong Biyernes ng gabi, umuwi siya at nadatnan si Paula na nakahiga sa sofa, nagbabaliktad ng makintab na fashion magazine. Ngumiti ito ng maliwanag nang makita siya. Hi, mahal. Kumusta ang araw mo? Maupo ka, Paula. Kailangan nating mag-usap. Kumibot ang ngiti niya sa kanawala. Pero saglit lang, mabilis siyang nagpakalma. Siyempre, mahal. Anong nangyayari? Umupo si Rogelio sa tapat niya at marahang inilapag ang cellphone sa mesa. Tumaas ang kilay ni Paula. Ano yan? Mga recording mula sa mga nakatagong kamera na ipinakabit ko sa bahay 2 linggo na ang nakalipas. Naglaho ang kulay sa mukha niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rogelio na dumulas ang makinis niyang maskara. Sa likod nito ay ibang Paula, maingat magplano, kinakabahan, lantad. Anong mga kamera? Anong sinasabi mo? Nakita ko ang lahat, sagot niya, matatag ang boses. Sa tuwing pinapahiya mo ang mga tao, sa tuwing binabantaan mo sila o iniinsulto, ang totoo, lahat. Biglang tumayo si Paula. Pinagsabihan mo ako? Sinubaybayan mo ako? Nakakabastos yan. Wala akong pagpipilian. Kailangan kong makita ang realidad para sa sarili ko. Tumawa siya, maikli at mapait. Realidad? Wala silang silbi, Rogelio. Kailangan kong panatilihin silang nasa ayos. May kailangang magpatupad ng disiplina rito. Masyado kang malambot. Malambot? Oo, singhal niya. Tinatrato mong parang kapantay ang mga empleyado. Hindi sila kapantay. Bayad silang tumulong. Tayo ang naguutos. Sila ang sumusunod. Ganyan gumagana ang mundo. Tumayo si Rogelio para harapin siya. Hindi pala kita kilala, 4 na taon at hindi ko nakita ang tunay mong ikaw. Hindi kita niloko, sabi niya. Nagpalit na naman ng anyo. Mas malambot at mas matamis ang boses. Kailangan ko lang ayusin ang bahay. Hindi ako nagkunwari sa'yo. Sa'yo, ako ang totoong ako. Hindi, sagot niya. Sa akin, gumanap ka ng papel. Pero nakita ko na ngayon ang tunay na Paola at ayoko nang maging bahagi niyan. Nabasag ang boses niya na nariwa ang luha sa mga mata. Pakiusap, Rogelio, wag mo to gawin. Kaya nating ayusin to. Kaya kong magbago. Hinding-hindi, Maring sabi niya, at ayoko na rin gusto ko pang subukan mo. Nanahimik si Paula at parang isang iglap na wala ang luha. Basag na basag ang maskara. Sige. Sumitsit siya, nagyelo ang tono. Gusto mo ng totoo? Ito na? Hindi kita minahal. Minahal ko ang pera, ang estado, ang bahay. Ikaw ang tiket ko sa magaan na buhay. Tinamaan siya na parang nasampal pero hindi siya natinag. Sa wakas, tapat ka na. Lumapit si Paula, matalim at mapait ang boses. Akala mo mas mabuti ka sa akin? 4 na taon kang bulag, wala kang nakita, kaawa-awa ka, isang spoiled na tanga na binili ang bawat salitang sinabi ko. Tapos na, sabi ni Rogelio, kalmado pero matatag. Ang engagement, lahat. Gusto kong umalis ka sa bahay na to bukas. Bahay na to, nangutya siya. Ako ang nag-ayos ng bawat sulok. Bawat kurtina, bawat pintura, ako ang pumili. Panlasa ko, pera ko. Kasing akin to ng sayo. Baka nga mas akin. Kung may dapat umalis, ikaw yon.
Nakakrus ang mga braso niya, kumukulo ang galit. Pagsisisihan mo to, wawasakin kita. Sasabihin kong nagloko ka, na inabuso mo ako, na kailangan kong tumakas sa'yo. Magiging kahihiyan ka, walang gustong makitang kasama ka. Gawin mo ang gusto mo, sagot ni Rogelio. Nasa akin ang mga video, may ebidensya ako, walang maniniwala sa'yo. Sa unang pagkakataon, kumislap ang totoong takot sa mga mata niya, pero agad niya ring binawi, humahamak ang tingin. Ebidensya? Singhal niya. Akala mo may pakialam ang mga tao sa isang mayamang babaeng pinagsasabihan ang mga tauhan niya? Nako, kakampi sila sa akin. Sasabihin nilang, tama ako. Umalis ka sa bahay ko. Sinunggaban ni Paula ang bag niya, galit na galit, at nagmamadaling nagtungo sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya at tinitigan si Rogelio ng puno ng lason. Hindi pa ito tapos, malayo pa. Bumagsak ang pinto sa likod niya, nanatiling nakatayo si Rogelio sa gitna ng sala, parang nagyelo. Tahimik ang mansyon, masyadong tahimik. Gumuho ang lahat ng inakala niyang alam niya. 4 na taon ng alaala, tawa at pangarap, wala na. Lahat iyon ay ilusyon. Naupo siya sa sofa at hinayaang pumasok ang katotohanan. Malaya na siya. Pero may kapalit ang kalayaan. Kung gusto mong makita ring makahanap ng kapayapaan si Elena, mag-like at mag-subscribe. May susunod pa. Ang mga sumunod na linggo ang pinakamabigat na pinagdaanan ni Rogelio. Totoo ang sinabi ni Paula, nagpakawala siya ng kaguluhan mula sa anino. Sa loob lamang ng ilang araw, kumalat ang mga chismis na parang apoy sa kanilang social circle. Ang paghihiwalay nila ang pinakamainit na usapan sa bayan. May mga kwento kung saan-saan na nahuli raw si Rogelio sa kama kasama ang hardinera, na inabuso raw niya si Paola sa loob ng maraming taon, na nauubos na raw ang yaman niya kaya iniwan niya ang nobya para makatipid. Ang mga taong dati niyang tinatawag na kaibigan ay tumigil sa pagtawag. Nawala ang mga imbitasyon sa mga party. Naging malamig ang mga kliyente sa mga meeting. Nilason ni Paula ang lahat sa pamamagitan ng bulong at kasinungalingan at malugod naman itong ininom ng lipunan. Isang maulan na Martes, habang mag-isa si Rogelio sa opisina, may kumatok ng marahan sa pinto. Pumasok, dahan-dahang bumukas ang pinto. Naroon si Elena, may hawak na isang tasa ng kape. Humingi po kayo ng kape, Mr. Rogelio? Tumingala siya, nagulat. Hindi ako humingi. Nag-atubili si Elena sa pintuan, kinakabahan. Pasensya na, gusto ko lang po sanang magpasalamat. Magpasalamat? Dahil po pinaalis ninyo si Mrs. Paula. Maingat siyang lumapit ng isang hakbang. Alam kong hindi ko dapat sinasabi, pero pati po ang ibang trabahador, gumaan din ang pakiramdam nila. Iba na po ang pakiramdam ng buong bahay ngayon. Itinuro ni Rogelio ang upuan. Umupo ka, pakiusap. Sumunod siya, umupo sa gilid ng upuan na parang inaasahan pa ring mapagalitan. May utang akong paghingi ng tawad sa iyo, Elena. Tumaas ang kanyang kilay. Paghingi po ng tawad, bakit po? Dahil dapat mas maaga ko itong napansin, dapat nakita ko ang pinagdadaanan mo. Pero hindi ko nakita, bulag ako. Marahan siyang umiling. Hindi po ninyo malalaman, maingat po si Mrs. Paula, hindi niya ipinapakita ang bahaging iyon sa harap ninyo. Pero nagdusa ka sa mismong ilalim ng bubong ko at wala akong ginawa. May ginagawa na po kayo ngayon, sagot ni Elena, malambot ang boses. Malaki po ang ibig sabihin noon. Umupo sila ng sandali, tahimik, ang banayad na tunog ng ulan sa bintana, ang pumuno sa silid. Isang katahimikang hindi mabigat, sa wakas, payapa. Pwede ba kitang tanungin? Bahagyang yumuko si Rogelio pasulong. Oo naman, sagot ni Elena. Bakit ka nagpatuloy magtrabaho rito? Matapos ang lahat ng ginawa sa iyo ni Paula, bakit ka nanatili? Napabuntong hininga si Elena, malalim at pagod. Sinubukan kong umalis, hindi lang isang beses,
Pero sa tuwing nag-a-apply ako sa iba, nalalaman iyon ni Mrs. Paula. Tinatawagan niya ang mga pinuntahan kong interview at sinasabihan sila ng masasamang bagay, na magnanakaw daw ako, na palaaway, na wala akong kwentang manggagawa. Dumilim ang kanyang mukha. Pagkatapos noon, wala nang gustong tumanggap sa akin at hindi ko kayang tumigil sa pagtatrabaho. Umaasa sa akin ang mga magulang ko. Talagang sinabotahe niya ang pagkakataon mong makahanap ng ibang trabaho? Marahang tumango si Elena. Minsan niyang sinabi sa akin na hinding-hindi raw ako makakaalis, na pag-aari niya raw ako. Tahimik na pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Pasensya na po, hindi ko dapat sinasabi sa inyo ito. Huwag kang mag-sorry, sabi ni Rogelio. Ramdam ang pag-alon ng galit sa loob niya. Mas malupit pa pala si Paula kaysa sa inaakala niya. Karapat-dapat kang pakinggan. Pinunasan ni Elena ang luha gamit ang likod ng kamay. Alam mo ba kung ano ang pangarap ko noon? Marahan niyang tanong. Hindi, ano? Magbukas ng flower shop, sabi niya. At sa unang pagkakataon ay kumislap ang kanyang mga mata. Mula pagkabata ko pa, isang maliit at komportabling lugar puno ng kulay at kapayapaan, kung saan pwedeng pumasok ang mga tao at pansamantalang makalimot sa problema nila. Bahagya siyang ngumiti. Nagsimula na akong mag-ipon, pero mahal ang mga gamot ng magulang ko. Unti-unting lumalayo ang pangarap. Bagay sa iyo ang flower shop, marahang sabi ni Rogelio. Talaga? Oo, kung paano mo alagaan ang mga halaman dito, parang pamilya mo sila. Bahagyang namula si Elena. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang hardin ang naging tahimik kong lugar. Doon ako nakakakahinga. Sa sandaling iyon, nagpasya si Rogelio. Kinuha niya ang ballpen at maliit na notepad sa kanyang mesa. Bibigyan kita ng umento. Sir, hindi na po kailangan, putol niya. Mas mababa ang kinikita mo kaysa sa nararapat. May isinulat siyang halaga at iniabot sa kanya ang papel. Ito ang magiging bagong sahod mo. Tatanggapin mo ba? Napatingin si Elena sa numero, nanlaki ang mga mata. Higit doble po ito ng kinikita ko ngayon. Alam ko. Mr. Rogelio, hindi ko po ito matatanggap. Bakit hindi? Dahil pakiramdam ko ay limos, sabi niya. Marahang itinutulak pabalik ang papel at ayokong kaawaan. Gusto kong bayaran ng patas dahil sa trabaho ko, hindi dahil sa konsensya. Napakurap si Rogelio, nagulat. Inasahan niya ang pasasalamat. Hindi ito. Hindi ito limos, Elena. Pagkilala ito. Hindi konsensya po, diretsong sabi niya. Pakiramdam ninyo ay may pananagutan kayo sa ginawa ni Paula at sinusubukan ninyo itong ayusin gamit ang pera. Tumayo siya kalmado pero matatag. Pinahahalagahan ko ang alok, pero mas pipiliin kong panatilihin ang kasalukuyan kong sahod at ang aking dignidad. Humakbang siya patungo sa pinto, pero huminto bago tuluyang lumabas. Pwede ba akong magsabi ng tapat? Sige, sabi ni Rogelio. Mabuti kayong tao, talaga, pero hindi ninyo ako kilala. Hindi talaga. Kilala ninyo ang hardinerang nagtatrabaho sa labas ng bintana ninyo. Hindi ninyo kilala si Elena. Tumingin siya ng tuwid sa kanya. Kung talagang gusto ninyo akong tulungan, huwag ninyo akong ituring na biktima, ituring ninyo akong tao. At umalis siya, iniwan si Rogelio na tuliro at nag-iisip. Hindi pa siya nakakilala ng tulad niya, isang taong tumanggi sa dagdag na pera, hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa prinsipyo. Si Paula ay tatanggapin iyon nang hindi nagdadalawang isip. Si Elena ay tinalikuran iyon. Sa mga sumunod na araw, isinapuso ni Rogelio ang kanyang mga salita. Sinimulan niyang tratuhin si Elena tulad ng pagtrato niya sa iba. Isang simpleng, magandang umaga. Pagtatanong kung kumusta ang hardin, magang usapan kapag nagkakasalubong sila. At unti-unti nagbukas si Elena. Ikinuwento niya ang kanyang kabataan sa probinsya.
kung paano siya tinuruan ng kanyang lola na mag-alaga ng mga halaman, kung paanong ginugol niya ang mga weekend sa pagtatanim ng gulay imbes na manood ng sine. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama, dating driver ng bus bago ma-stroke. Ang kanyang ina na kilala noon sa pinakamasarap na empanada sa kanilang lugar hanggang sa humina ang kalusugan nito. Nalaman ni Rogelio na mahilig siyang magbasa ng mga lumang nobela na gusto niyang magluto kapag may oras at na isa sa pinakamalaking pangarap niya ay ang mabisita ang mga hardin ng Versailles. Hindi mahahaba ang mga usapang ito, mga munting palitan lamang sa hardin habang nagtatrabaho siya. Madalas umupo si Rogelio sa isang bangko sa malapit, pinapanood siyang magtanim, magdilig o magtabas ng mga bulaklak. Kakaiba man, ang mga tahimik na sandaling iyon ang naging paborito niyang bahagi ng araw. Isang hapon, inilabas ni Doña Rosaria ang 2 tasa ng kape para sa kanila. "Salamat po, Doña Rosaria," sabi ni Elena na may mainit na ngiti. "Walang anuman, iha," sagot ng kusinera. "Kailangan ninyong manatiling mainit." Nang bumalik sa loob si Doña Rosaria, humarap si Rogelio kay Elena. "Tinatawag mo siyang Doña Rosaria, pero tinatawag kanyang iha." Kaswal na tumango si Elena. "Matagal na po kaming magkasama sa bahay na ito. Kapag sinisigawan ako ni Paula, siya ang umaaliw sa akin. Para na po siyang pangalawang ina." "Hindi ako napansin ang mga ganitong ugnayan dito." "Abala po kayo," mabait niyang sabi. "Sa trabaho, mga meeting, lahat, naiintindihan ko po." "Hindi," sagot ni Rogelio umiling. "Hindi iyon katanggap-tanggap. Bulag ako at responsibilidad ko iyon." Huminto si Elena sa pagtabas at tumingin sa kanya. "Masyado ninyong pinapahirapan ang sarili ninyo." "Baka na nga, pero baka kailangan." Biglang tumunog ang telepono ni Rogelio, si Francisco, ang driver. "Sir," sabi ni Francisco, "nasa pintuan po si Mrs. Paula. Gusto po kayong makausap." Sumikip ang dibdib ni Rogelio. "Sabihin mong wala ako." "Nakita po niya kayo sa salamin, sir, at umiiyak po siya." Ipiniit niya ang mga mata sandali at huminga ng malalim. "Alam na niyang nandito ako. Papasukin mo siya." Ibinaba niya ang telepono at tumayo. "Pasensya ka na, Elena. Kailangan kong harapin ito." "Naiintindihan ko," sabi niya, neutral ang boses, pero may kung anong hindi niya mabasa sa kanyang mukha. "Good luck." Naglakad siya patungo sa sala kung saan naghihintay si Paula. Hindi na ito ang babaeng minahal niya noon. Walang makeup, namamaga ang mga mata. Ang buhok ay basta na lang nakapusod. Payak ang suot, walang alahas, walang kinang. "Rogelio," sabi niya nang makita siya, "salamat sa pagpapapasok sa akin." "Ano ang gusto mo, Paula?" "Napunta ako rito para humingi ng tawad." Lumapit siya, bahagyang nakaunat ang mga braso. "Mali ako, sobrang mali sa lahat." Hindi gumalaw si Rogelio. 30 araw na ang nakalipas," sabi niya. "Sinabi mong hindi mo ako minahal. Natikit lang ako sa maginhawang buhay." "Hindi ako iyon sinasadya," mabilis niyang sagot, umaagos ang luha. "Sinabi ko iyon dahil sa galit, dahil sa takot. Dahil pakiramdam ko ay nakulong ako," sabi ni Paula, nanginginig ang boses. "Pero hindi iyon totoo, Rogelio. Mahal kita, palagi kitang minahal." "At paano naman ang mga taong nagtatrabaho para sa atin?" Tahimik na tanong ni Rogelio. "Minahal mo rin ba sila?" Napayuko si Paula. "Alam kong mali ang ginawa ko. Talagang mali. Pero kaya kong magbago. Ipinapangako ko. Pwede akong maging iba. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong patunayan kung kaya kong maging babaeng karapat-dapat sa'yo." Tahimik na tinitigan siya ni Rogelio. May bahagi sa kanya na gustong maniwala. Hindi basta-basta nawawala ang 4 na taon ng pinagsaluhang alaala. May mga sandaling totoo, mga panahong inakala niyang masaya sila, mga panahong ramdam niyang minamahal siya. Pero bumalik sa isip niya ang mga video,
Si Elena napahiya at marumi sa hardin. Si Doña Rosaria minamaliit na parang walang halaga. Ang mga banta, ang mga insulto, ang malamig na kalupitang inilaan ni Paula sa mga taong mas mababa sa kanya kapag akala niyang walang nakakakita. Hindi kita pinaniniwalaan, Paula. Sa wakas ay sabi niya, ipakiusap, Rogelio, kahit nakita ko na ang tunay mong ikaw at hindi ko na yun kayang kalimutan. Biglang tumigil ang luha, tumigas ang kanyang mukha. Naiintindihan ko na ngayon, mapait niyang sabi. Dahil sa kanya ito, hindi ba? Sa hardinera. Ano ang sinasabi mo? Huwag kang magkunwaring tanga. Nakikita ko yan. Mas marami ka pang oras sa hardin kasama siya kaysa kahit saan sa bahay. Nagtatawanan, nag-uusap. Si Elena ay empleyado, wala nang iba. Sa ngayon, singhal ni Paula, unti-unting sumilay ang malupit ng ngiti. Pero alam ko kung paano gumagana ang konsensya. Una, gusto mong itama ang lahat. Pagkatapos, gusto mong maging bayani. At bago mo pa mapansin, umalis ka sa bahay ko. Gagawin ko, sabi niya dinampot ang bag. Pero tandaan mo ang sinabi ko, hindi pa ito tapos. Huminto siya sa pinto at lumingon, nakapikit ang mga mata sa galit. At Rogelio, sinisiyasat ko ang background ng maliit mong hardinera. May nalaman akong mga bagay na napaka-interesante tungkol sa pamilya niya. Ano naman ang kinalaman niyan? Wala. Sa ngayon, binuksan niya ang pinto. Pero baka maging mahalaga sa lalong madaling panahon. At umalis siya, iniwan ang mabigat na katahimikan at ang bantang na natiling nakabitin sa hangin. Sa mga sumunod na linggo, hindi na muling nakita ni Rogelio si Paula, ngunit patuloy pa rin siyang pinagmumultuhan ng presensya nito. Hindi tumigil ang mga chismis, sa halip lalo pang lumala. Ilan sa kanyang mga business contact ang nagsimulang umiwas. Isang malaking kontrata na ilang buwan niyang pinaghirapan ay bigla na lamang kinansela ng walang paliwanag. Sumunod ang mga tahimik na pag-atake, isang palumpon ng nalalantang bulaklak sa pintuan ng bahay, mga anonymous na tawag sa kalaliman ng gabi. Isang headline sa dyaryo tungkol sa mga mayayamang lalaking umaabuso sa kanilang mga manggagawa, kasama ang kanyang larawan. Nagsimula ng digmaan si Paula, isang digmaang nilalabanan sa anino gamit ang kasinungalingan at bulong. At pagkatapos, isang Huwebes ng umaga hindi pumasok si Elena. Naghintay si Rogelio hanggang tanghali bago kunin ang telepono. Walang sagot, sinubukan niya ulit, diretso sa voicemail. Nag-aalala, kinuha niya ang address ni Elena mula sa talaan ng mga empleyado at nagmaneho papunta roon. Nakatira siya sa isang payak na bahagi ng lungsod, sa isang maliit ngunit maayos na bahay na may pintong kulay asul. Pagdating niya, bahagyang nakabukas ang pinto. Kumatok siya. Walang sagot. Elena, nandyan ka ba? May narinig siyang marahang yapak sa loob at dahan-dahang lumitaw si Elena sa pintuan. May bakas ng luha ang kanyang mukha, pula at pagod ang mga mata. Mr. Rogelio, bakit po kayo narito? Hindi ka pumasok ngayon. Nag-alala ako. Ako po. Pinunasan niya ang mga mata gamit ang manggas. Dapat po ay tumawag ako. Pasensya na. May nangyari po kanina. Ano iyon? Tumabi si Elena at binuksan ang pinto ng mas maluwang. Pumasok po kayo. Ang loob ng bahay ay simple, ngunit malinis at puno ng pag-aalaga. Sa sala, may isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair sa tabi ng bintana. Wala sa focus ang mga mata. Sa sofa naman, may isang mahina at payat na matandang babae na natutulog sa ilalim ng manipis na kumot. Mga magulang ko, pabulong na sabi ni Elena. Dumating ang doktor kaninang umaga. Pareho po silang lumala ang kondisyon. Ano ang nangyari? Ang nanay ko po kailangan niya ng operasyon. Agad. Kapag hindi po yun nagawa, baka siya, hindi na niya natapos ang pangungusap. Magkano ang kailangan? Marahang tanong ni Rogelio. Umiling si Elena. Hindi ko po kayo dinala rito para humingi ng pera.
Alam ko, sagot niya, pero gusto ko pa ring tumulong. Malaki na po ang naitulong ninyo. Elena, pakiusap, sabihin mo lang sa akin magkano. Nagatubili siya sa kabinanggit ang halaga, mataas, ngunit kayang-kaya ni Rogelio. Ayos na, ayusin ko ngayon din ang paglipat ng pera. Hindi apo, matatag ang boses ni Elena habang humarap sa kanya. Hindi ko po matatanggap. Bakit hindi? Dahil ayokong maging kawanggawa ng kahit sino, sabi niya, nanginginig ang boses. Kapag tinanggap ko ang perang iyon, magiging eksakto ako sa sinabi ni Paula, isang gold digger. Hahayaan mo bang pigilan ka ng pride mo sa pagliligtas ng buhay ng nanay mo? Mas matalim ang mga salitang iyon kaysa sa nais niya. Pinagsisihan niya agad ang mga ito. Napaurong si Elena, parang nasampal. Pasensya na, sabi niya, dumaan ang kamay sa buhok. Hindi ko sinadya iyon. Pero nasabi mo, pabulong niyang sagot. At baka tama ka, baka nagiging tanga lang ako. Hindi ka tanga. Oo, tanga ako, sabi niya. Naupo sa tabi ng kanyang ina, bagsak ang mga balikat. Pero ayokong makita ng ganon. Gusto kong paghirapan ng buhay ko. Ayokong iligtas. Lumuhod si Rogelio sa tabi niya. Paano kung hindi iyon regalo, marahan niyang sabi. Paano kung utang? Napatingin si Elena naguguluhan. Utang? Babayaran mo ako kapag handa ka na. Walang interes, walang pressure. Kapag nakapagbukas ka na ng flower shop, kapag mas maayos na ang lahat, doon mo bayaran. Talaga bang naniniwala kayo na makakapagbukas ako ng flower shop? Oo, sagot niya. Naniniwala ako sa iyo, Elena. Mas matatag ka kaysa sa sino mang nakilala ko. Hindi siya agad nagsalita. Napuno muli ng luha ang kanyang mga mata, pero ngayon, hindi takot kundi damdamin. Sige, sabi niya sa wakas, mabigat ang tinig. Bilang utang, ulit niya marahang ngumiti. Nagkamay sila at sa sandaling iyon, nang magtagpo ang kanilang mga kamay, may naramdaman si Rogelio na hindi niya inaasahan. Isang munting kislap, isang tahimik na kamalayan na si Elena ay hindi lamang isang matapang na babae sa mahirap na sitwasyon. Isa siyang pambihirang tao. Isinantabi niya ang isipang iyon. Hindi pa ito ang tamang panahon. Aayusin ko ang ospital, sabi niya habang tumatayo. Manatili ka rito. Samahan mo ang mga magulang mo. Mr. Rogelio, lumingon siya. Salamat po talaga. Tahimik siyang tumango at umalis. Mas mabilis ng kaunti ang tibok ng puso kaysa dati. Nag-e-enjoy ka ba sa kwento? I-click ang like kung naramdaman mo ang emosyon at subscribe kung gusto mong makita kung paano magtatapos ang kwento ni Elena. Ang flower shop, ang paggaling, at marahil may higit pa, tagumpay ang operasyon ng ina ni Elena. Pagkalipas lamang ng 2 linggo, nakauwi na siya at maayos ang paggaling. Ang ama naman ni Elena ay nagsimulang bumuti rin. Mas maayos na tumutugon sa therapy ngayon na muli niyang kapiling ang kanyang asawa. Bumalik si Elena sa trabaho sa mansyon, ngunit may nagbago sa kanya. Mas madalas na siyang ngumiti, mas nagsasalita. Minsan ay nahuhuli siya ni Rogelio na marahang humuhuni habang nagtatrabaho sa gitna ng mga bulaklak. At para naman kay Rogelio, mas dumadalas ang pagpunta niya sa hardin sa maghapon. Parang laging may dahilan. 1 linggo ng hapon, magkatabi silang nakaupo sa batong bangko sa ilalim ng papalubog na araw. Ang langit ay nagliliwanag sa maiinit na kulay, kahel at rosas. Katatapos lang ikwento ni Elena kung paano siya tinuruan ng kanyang lola na makilala ang mga halaman sa pamamagitan ng amoy, at si Rogelio ay natatawa pa rin sa alaala niyang ibinahagi. Kung paano niya minsang napagkamalang tanglad ang rosemary noong bata pa siya at nasira ang isang ulam. Hindi ko nakilala ang lola ko, sabi ni Rogelio nang humupa ang tawanan. Namatay siya bago pa ako ipanganak. Pasensya na, sagot ni Elena. Wag, sabi niya, mahirap miss-in ang taong hindi mo kailanman nakilala.
Tumingin siya sa paligid, sa mga bulaklak. Pero minsan naiisip ko, ano kaya ang pakiramdam na may nagtuturo sa'yo ng mga simpleng bagay? Gaya nito, hindi ba simple ang naging kabataan mo? Ngumiti siya ng bahagya, hindi talaga. May mga tsuper ako, yaya, pribadong guro, pinakamagagandang paaralan na kayang bilhin ng pera. Pero walang nagturo sa akin kung paano magtanim ng binhi at maghintay na ito'y tumubo. Tumayo si Elena at iniunat ang kanyang kamay. Halika, saan tayo pupunta? Ipapakita ko sa iyo. Inakay niya si Rogelio sa isang bakanteng bahagi ng lupa sa likod ng hardin. Inabot niya ang isang maliit na pala at sinabi, maghukay ka rito. Huwag masyadong malalim, mga 15 sentimetro lang. Tiningnan ni Rogelio ang pala, saka si Elena at pagkatapos ang lupa. Hindi ko pa ito nagagawa. Kaya nga kailangan mong magsimula ngayon. Nagsimula siyang maghukay, medyo clumsy sa una, pero kalaunan ay nakahanap siya ng ritmo. Tahimik na ngumiti si Elena habang pinapanood siya. Mabuti, ngayon ito, sabi niya, inaabot ang isang maliit na punla na may malalambot na berdeng dahon. Sampagita ito, hindi agad mamumulaklak, mga 2 taon pa, pero kapag namukadkad na, pupunuin ng bango ang buong hardin. 2 taon, ulit niya. Ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nangangailangan ng oras, Rogelio. Sinunod niya ang mga tagubilin. Maingat na inilagay ang punla sa lupa. Pinisil ang lupa sa paligid nito at marahang diniligan. Nang matapos siya, umatras siya at tiningnan ang kanyang itinanim. Isang munting usbong lamang, ngunit may kakaibang pakiramdam ng pagmamalaki sa kanya. May itinanim ako. Oo, sabi ni Elena nakangiti. At ngayon maghihintay ka. Sa tingin ko naiintindihan ko na kung bakit mo ito mahal. Hindi lang ito tungkol sa pagtatanim, marahan niyang sabi. Ito ay pag-asa. Naglalagay ka ng isang marupok na bagay sa lupa at nagtitiwala na sa tamang pag-aalaga magiging maganda ito. Iyon ang pananampalataya. Tiningnan niya si Elena. Tumama ang liwanag ng araw sa kanyang mukha, nagbibigay buhay sa kanyang mga mata, puno ng katapatan at tahimik na lakas. Kahanga-hanga ka, nasabi niya nang hindi nag-iisip. Namula si Elena, pinunasan ng mga kamay sa kanyang jeans. Mahilig lang talaga ako sa mga halaman. Hindi, higit pa roon, matapos ang lahat ng pinagdaanan mo, naniniwala ka pa rin sa mga tao. Ngumiti ka pa rin, nagtatanim ka pa rin ng mga sampagitang hindi pa mamumulaklak sa loob ng 2 taon. Lumapit siya sa kanya. Sana may kalahati man lang ako ng lakas mo. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo, marahan niyang sabi. At hindi mo na kailangang tawagin akong sir. Alam mo naman yon. Alam ko. Kung ganon, bakit ginagawa mo pa rin? Tumingin sa malayo si Elena. Dahil kapag tumigil ako, makakalimutan ko na may linya sa pagitan natin at hindi ko kayang kalimutan yon. Paano kung gusto kong kalimutan mo? Rogelio, sa unang pagkakataon, binanggit niya ang pangalan nito. Nagtatrabaho ako para sa'yo. Tumanggap ako ng pera mula sa'yo. Kapag may nangyari sa atin, sasabihin ng mga tao na plano ko na ito mula pa noon, na pareho lang ako ni Paula. Mas maingat lang. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Pero ako, meron, dahil kahit hindi totoo paniniwalaan nila. Umatras siya ng isang hakbang. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. At bago pa siya makapagsalita muli, tumalikod si Elena at naglakad palayo. Iniwan siyang nakatayo sa tabi ng munting sampagita. Ang langit sa ibabaw niya ay madilim na. Sa mga sumunod na araw, umiwas si Elena. Nagtatrabaho siya sa mga oras na wala si Rogelio sa bahay. Nag-iiwan ng mensahe kay Doña Rosaria, imbes na direktang kausapin siya. Iginagalang ni Rogelio ang mga hangganan niya. Kahit bawat tahimik na sandali ay mas bumibigat kaysa sa nauna. At pagkatapos, bumalik si Paula, hindi personal. Sa pagkakataong ito, abogado ang ipinadala niya.
Isang umaga, dumating sa bahay ang isang lalaking maayos, ang bihis, may dalang folder. Umupo siya sa tapat ni Rogelio at mahinahong inihatid ang kanyang mensahe. Handa si Mrs. Paula na iwasan ng karagdagang alitan kung magbabayad kayo ng kompensasyon para sa emosyonal at panlipunang pinsalang dulot ng pagtatapos ng engagement. Tumaas ang kilay ni Rogelio. At kung hindi, binuksan ng abogado ang folder. May mga litrato sa loob, mga litrato ni na Rogelio at Elena sa hardin. Nag-uusap, nagngingitian, isang larawan noong bumisita siya sa bahay ni Elena. Mga inosenteng sandali, ngayon ay binaluktot ng maling anggulo. May ebidensya siya na nagpapahiwatig ng isang hindi angkop na relasyon sa pagitan ninyo at ng isang empleyado sa bahay. Kasama ng umiiral na mga tsismis, maaari itong makasira sa inyong imahe. Kaya binablockmail niya ako. Ipinagtatanggol lamang ni Mrs. Paula ang kanyang reputasyon. Tumayo si Rogelio at lumapit sa bintana. Sabihin mo sa kanya ito, hindi ako magbabayad kahit isang sentimo. Sir, marahil ay dapat ninyong pag-isipan. Tapos na akong mag-isip at sabihin mo rin ito sa kanya. Kung hindi siya titigil, kakasuhan ko siya ng harassment laban sa akin at sa mga empleyado ko. May mahigit 40 oras akong video ng lahat ng ginawa niya. Tinipon ng abogado ang folder at tumayo, halatang nayanig. Ipaparating ko ang inyong sagot. Pagkaalis niya, matagal na tumitig si Rogelio sa labas ng bintana. Isang bagay ang malinaw. Hindi titigil si Paula hanggat walang pumipigil sa kanya. Kaya nagsimula siyang maghanda. Nakipagkita siya sa mga abogado. Umupa ng mga investigador. Kinausap ang mga eksperto sa PR. At habang mas malalim silang naghuhukay, mas marami silang natuklasan. Hindi ito ang unang beses na ginawa ito ni Paula sa mga dating nobyo, sa mga dating kaibigan. Palaging may naiiwang guho. Hindi lang siya mapaghiganti, siya ay kalkulado. Habang binubuo ang kaso, sinubukan din ni Rogelio na muling makalapit kay Elena. Marahan, matiyaga. Isang umaga nakita niya itong nagdidilig ng mga marigold. Namimiss kita, marahan niyang sabi. Hindi siya lumingon. Ako rin. Kung ganon, bakit tayo nag-iiwasan? Dahil mas ligtas iyon. Sabi ng sino? Sa wakas ay humarap siya. Malungkot ang kanyang mga mata, ngunit malinaw. Rogelio, alam ko ang nangyayari. Tinatarget ka na naman ni Paula at ginagamit niya ako para gawin iyon. Nagpapakalat siya ng kasinungalingan, sabi ni Elena, mababa at pigil ang boses. Gusto kanyang pabagsakin at ako ang mahina mong punto. Huminga siya ng nanginginig. Kapag nakahanap siya ng paraan para mapatunayan na may namamagitan sa atin, panalo siya. At ang pinakamasama, wala naman talagang namamagitan sa atin. Hindi pa. Hindi pa? Ulit ni Rogelio, lumalapit. Elena, ako... Dumaan ang kamay niya sa buhok sa inis at pagkadismaya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. 4 na taon akong kasama ang taong hindi naman ako minahal. Isang taong naglaro, nagmanipula, ginamit ako, tapos nakilala kita, tapat ka, pinaninindigan mo ang mga halaga mo, tumanggi ka sa pera dahil sa prinsipyo. Nagtatanim ka ng sampagita at naniniwala sa bukas. Paano ako hindi mahuhulog sa'yo? Hindi ka in love sa akin, marahan sabi ni Elena. In love ka sa ideya ko. Ang mahirap na babaeng sinaktan ng masamang nobya. Magandang kwento yan, pero hindi totoo. Kung ganun, ipakita mo sa akin kung ano ang totoo, sabi niya. Ang totoo, sabi niya habang lumalapit, ay natatakot ako. Takot akong maniwala sa iyo. Takot akong masaktan. Takot na baka ilusyon lang ulit ito. Na balang araw magigising ako at marirealize kong ginamit na naman ako, gaya dati. Hindi ko kailanman. Alam kong hindi katulad niya, malambot na putol ni Elena. Pero hindi nakikinig ang takot sa lohika, Rogelio. Hindi yan kayang pakiusapan ng pangangatwiran. Iniangat ni Rogelio ang kamay at marahang hinaplos ang pisngi niya.
Pumikit si Elena. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, bulong niya. Hayaan mong patunayan kung totoo ito. Matagal silang nakatayo roon, tahimik ang mundo sa paligid. Pagkatapos, binuksan ni Elena ang mga mata. Hindi ko kaya, hindi habang nagtatrabaho pa rin ako para sa'yo. Kung ganoon, tanggal ka. Nanlaki ang mata niya. Ano? Tanggal ka. Simula ngayon, hindi ka na empleyado ko. Baliw yan. Oh, amin niya na pangiti. Pero kahit baliw, tapat. Ngayon, pantay na tayo. Walang agwat ng kapangyarihan, 2 tao lang. Mahinang tumawa si Elena kahit hindi niya maiwasan. Grabe ka. Madalas kong marinig yan. Anong gagawin ko ngayon? Kailangan ko ng trabaho. Magbubukas ka ng flower shop. Saan pera? Sa pera ko bilang investor, hindi pabor, hindi limos, bilang business partner mo. Napatingin lang siya sa kanya. Seryoso ka? Hindi pa ako naging ganito kaseryoso. Tahimik si Elena, nag-iisip. Kita ni Rogelio ang labanan sa loob niya. Takot laban sa pag-asa, pag-iingat laban sa lakas ng loob. May isang kondisyon ako, sabi niya sa wakas. Sabihin mo, 50-50, pantay na partners. Wala akong tatanggapin na mas mababa. Ngumiti si Rogelio ng malapad. Deal. Bago pa siya makapagsalita, tumayo sa dulo ng paa si Elena at hinalikan siya. Malambot, may pag-aalinlangan, pero puno ng kahulugan. Nang humiwalay siya, iba na ang tingin sa mga mata niya. Mas maliwanag. May pag-asa roon, tunay na pag-asa. Iyon ay... Simula ni Rogelio. Huwag mong sirain, bulong ni Elena, idiniin ang daliri sa labi niya. I-enjoy mo lang ang sandali. Nanatili sila sa hardin habang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno. 2 taong nakakita ng isang bihirang bagay sa gitna mismo ng bagyo. Pero hindi pa tapos ang bagyo. Hindi pa tapos si Paula. Nanonood pa rin siya, nagpaplano, naghahanda para sa huling hakbang. 3 linggo matapos ang halik sa hardin, may dumating na sobre sa mansyon. Sa loob, isang imbitasyon, isang gala dinner, mataas ang antas, hosted ng isang mayamang kaibigan na hindi na nakita ni Rogelio sa loob ng ilang buwan. Bitag to, sabi ni Elena habang binabasa. Malamang, sangayon niya, kung ganun bakit pupunta? Dahil kapag nagtago ako, panalo siya. Gusto niya akong matakot. Hindi ko siya papayagan. Isinuksok niya ang imbitasyon sa kanyang jacket. Pupunta ako? Kung ganun, sasama ako. Hindi mo kailangan. Kailangan. Kung bitag to, sabay nating haharapin. Halos hindi na makilala si Elena ng gabing iyon. Suot niya ang navy blue na gown na simple pero elegante ang bagsak sa katawan. Nakalugay ang buhok sa malalambot na alon. Banayad ang makeup na lalong nagpaangat sa kanyang ganda. Nagniningning siya. Napatigil si Rogelio, halos walang masabi habang bumababa siya sa hagdan. Ang ganda mo. Hiniram lang, sabi ni Elena medyo kinakabahan. May kaibigan si Doña Rosaria na nagtatrabaho sa butik. Ngumiti siya. Mukha ba akong katawa-tawa? Perpekto ka. Sa venue, maraming matang nakatingin sa kanila. Mabilis kumalat ang chismis. May mga nagbubulungan sa likod ng mga wine glass. May mga palihim na sulyap. Tahimik ang hapunan, masyadong tahimik. Hanggang sa dessert, biglang nagdim ang ilaw. Bumaba ang malaking screen mula sa kisame. Kumaluskos ang mikropono. Mga bini-bini at Ginoo, bumakas ang boses ni Paula. Kung maaari, pakiusap ang inyong atensyon. Humigpit ang kapit ni Rogelio sa kamay ni Elena. Ito na. Umakyat sa entablado si Paula, suot ang kapansin-pansing pulang damit, bawat detalye ay perpekto. Mainit at teatral ang boses niya. Alam kong marami na sa inyo ang nakarinig ng mga bagay tungkol sa akin at kay Rogelio, mga chismis, mga bulong. Sa tingin ko, panahon na para sa katotohanan. Umarangkada ang screen sa likod niya. May video. Doon nakatayo si Elena sa tapat ni Paula. Patawarin mo ako! Matamis na sabi ng boses ni Paula. Gusto kong magsimula ulit. Sige, sagot ng boses ni Elena. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Pagkatapos putol bagong clip.
Si Elena mag-isa, boses niya raw mula sa labas ng screen. Masyado siyang mayaman para pakawalan. Kapag nilaro ko ng tama, makukuha ko ang lahat ng pinangarap ko. May mga napasinghap, umalun-alo ng bulungan. Lahat ng mata napunta kay Elena na parang nagyelo sa upuan. Hindi yan totoo, bulong niya maputla. Hindi ko sinabi yan, inedit niya. Bumalik si Paula sa mikropono, kunwaring nalulungkot. Sinubukan ko siyang balaan pero ayaw niyang makinig. Ang babaeng ito, minanipula niya si Rogelio. Kalkulado ang bawat galaw. Gusto niya ang mayroon ako. Lumakas ang bulungan, naging ingay ng pagdududa. Tumayo si Rogelio. Sapat na! Kumurap si Paula, nagulat. Mahal, nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi, ang bersyon mo ang sinasabi mo. Ngayon, ipapakita ko sa kanila ang akin. Lumakad siya papunta sa sound technician at inabot ang cellphone. I-play to. Nagsimula ang bagong video. Si Paula nakatayo sa hardin ni Rogelio. Ang boses niya, matalim, puno ng lason, umalingaw-ngaw sa buong hall. Makinig kang mabuti. Kapag sinubukan mong gumawa ng kahit ano, wawasakin ko ang buhay mo. Nagulat ang lahat, mas malakas ngayong beses. Nagpatuloy ang video. Si Paula, sinisigawan si Doña Rosaria. Binabantaan si Francisco. Pinapahiya si Elena. Eksena sa eksena. Hindi maikakaila. Walang edit. Tahimik ang buong bulwagan. Nakatigil si Paula sa entablado, basag na ang ekspresyon. Sa unang pagkakataon, wala siyang masabi. Humarap si Elena kay Rogelio, puno ang mga mata ng bagay na mas matatag kaysa takot, ginhawa. Salamat, bulong niya. Hindi sumagot si Rogelio. Inabot niya lang ang kamay ni Elena at mahigpit itong hinawakan. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-iwan ng komento. Pindutin ang like kung naniniwala ka sa second chances. Mag-subscribe para makita kung ano ang tutubo mula sa binhing itinanim nila magkasama. Nang ipakita ang mga eksena, si Paula na nagtatapon ng pagkain sa mga tauhan, si Paula na nagbabanta ng pagtanggal para lang sa aliw, tuluyang nanahimik ang ballroom. Ito! Peke! Pautal na sigaw ni Paula, nanginginig ang boses. Set up to! Kasinungalingan! May timestamps ang mga recording na ito, Paula. Kalmadong sabi ni Rogelio, humarap sa audience. 40 oras ng footage, bawat insulto, bawat banta. Ito ang totoong Paola, hindi ang biktimang kunwari niyang siya, kundi ang manipulator, ang bully, ang sinungaling. Pagkatapos, ipinakita niya ang buong walang putol na video ng paghingi ni Paula ng tawad kay Elena. Doon, matatag ang boses ni Elena. Pumunta si Mrs. Paula para humingi ng tawad. Sabi niya gusto niyang makipagpayapa. At si Paula mainit at nagsisisi, mali ako, patawarin mo ako. At sumagot si Elena, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Pinahinto ni Rogelio ang video. Kinuha niya ang tapat na usapang ito, paliwanag niya sa mga tao. At in-edit gamit ang audio na ninakaw mula sa isang soap opera. Yung pangalawang clip, hindi iyon boses ni Elena. Boses yon ng isang actress. Muling umalon-alon ng bulungan. Hindi mo mapapatunayan, sigaw ni Paula, nawawala na ang kontrol. Mapapatunayan ko. Itinuro ni Rogelio ang likuran. Isang lalaki ang lumapit, nakasuot ng maayos na suit, may hawak na folder. Ito ang abogado ko, sabi ni Rogelio. May technical siyang patunay na minanipula ang video at may iba pa siya, isang warrant of arrest. Aresto? Hingal ni Paula. Para sa paninirang puri, para sa panghaharas sa mga empleyado, at para sa blackmail. Naaalala mo ang abogadong ipinadala mo para takutin ako at hingan ng pera? Napaurong si Paula, halo ang gulat at galit. Hindi mo maglalakas loob. Ginawa ko na. Pumasok ang 2 pulis na nakauniforme. Tahimik na bumukas ang daan ng mga tao. Paola Miranda, sabi ng isang pulis, inaaresto ka namin. Bitawan niyo ako, wala akong kasalanan, peke lahat ito. Sigaw niya habang kinukaf siya. Naglaban siya hanggang mailabas. Sumisigaw,
Rogelio, pagbabayarin kita, pagsisisihan mo to. Pero nawala na siya at saglit na tigilan ang buong ballroom sa katahimikan. Pagkatapos, may pumalakpak, may sumunod at sa loob ng ilang segundo, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong hall. Bumalik si Rogelio sa mesa. Nandoon si Elena, nanginginig pa rin. Tapos na, marahan niyang sabi, hawak ang dalawang kamay niya. Tapos na talaga. Bumulwak ang luha ni Elena, halos sirain niya ang lahat. Pero hindi niya nagawa at hindi na niya magagawa. Yumakap si Rogelio sa kanya at sa unang pagkakataon, hinayaan ni Elena ang sarili niyang mapahawak ng walang takot. Nakalimot na ang lungsod sa iskandalo, nahatulan si Paula ng 3 taong pagkakakulong. Inutusan din siyang magbayad ng danyos sa mga tauhang minamaltrato niya. Ibinenta ni Rogelio ang mansyon na dati niyang kasama si Paula. Hindi na niya kayang maglakad sa mga pasilyo nito. Bumili siya ng mas maliit na bahay, mainit at payapa, may malawak na hardin sa likod. 3 buwan matapos ang gala, lumipat si Elena. Hindi iyon madali para sa kanya. Ipinilit niyang mag-ambag sa gastos at panatilihin ang kanyang kalayaan at iginalang iyon ni Rogelio. Gumaling ng tuluyan ang kanyang mga magulang. Ang ama niya ay naglalakad na, ngayon gamit ang tungkod pero naglalakad. Ang ina niya ay bumalik sa paggawa ng sikat niyang empanada at ipinapamigay iyon sa kapitbahay na may pagmamalaki. At ang flower shop? Totoo at masigla. Ang karatula sa itaas ng pinto, Jardim da Elena. Isang maliit at komportabling tindahan na puno ng kulay, saya at buhay. Doon ginugugol ni Elena ang mga araw niya, nag-aayos ng mga bulaklak, tumutulong sa mga customer at ginagawang mas maliwanag ang mundo. Pumasok si Rogelio sa shop, may hawak na palumpon. Bulaklak para sa may-ari ng tindahan, sabi niya nakangisi. Tumawa si Elena. Magdadala ng bulaklak sa florist, parang redundant. Pero espesyal to, sabi niya, maingat na inilagay sa kamay niya. Galing to sa jasmine natin, yung itinanim natin magkasama. Tumingin si Elena sa mga bulaklak na puno ng emosyon ng mga mata. 2 taon, bulong niya. Naalala mo? Naalala ko ang lahat. Inamoy niya ang bulaklak, kumikislap ang luha sa ngiti. Ang bango, gaya mo. Grabe ka, ang cheesy mo. Alam ko at secret mong gusto. Gusto ko. Hinalikan niya si Rogelio roon mismo sa pagitan ng mga palumpon at nakasabit na ivy. Isang halik na puno ng pasasalamat, pangako at tahimik na saya. Pagkatapos, may kinuha si Rogelio sa bulsa. May isa pa ako. Inilabas niya ang maliit na kahong balot sa asul na velvet. Tumalon ang puso ni Elena. Rogelio! Relax, ngumiti siya. Hindi yan ang iniisip mo. Binuksan niya ang kahon. Isang susi ang nasa loob para to sa bagong greenhouse natin. Itinayo ko sa likod ng bahay. Sorpresa! Natawa ng malakas si Elena. Grabe ka talaga. Isang lalaking grabe na mahal ka. At mahal din kita, sabi niya. Hawak ang susi na parang susi rin ng puso niya. Salamat sa lahat. Hindi, sabi ni Rogelio, hinawakan ang kamay niya. Pinaghirapan mo ang lahat. Hindi mag-isa, ikinawit niya ang mga daliri nila. Binuo natin to, magkasama. At totoo yun, walang ibinigay ng basta, walang inutang sa tadhana. Pinatubo nila ang buhay nilang parang hardin, dahan-dahan, maingat. Nang isinasara na ni Elena ang shop, may napansin siya sa sahig malapit sa pinto. Isang liham, walang return address. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya. Isang litrato, sila ni Rogelio nakaluhod sa hardin ng lumang mansyon, nagtatanim ng jasmine. Sa likod, maayos ang sulat kamay. Ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nangangailangan ng oras. Salamat sa pagtuturo sa akin yan. Ngumiti siya, kilalang kilala niya ang sulat kamay ni Rogelio. Isinilid niya ang litrato sa bulsa, malapit sa puso at lumabas. Naglalagablab ang langit sa kahel rosas na liwanag ng dapit hapon. Isang perpektong wakas
Para sa buhay na nagsisimula pa lamang, nasa hardin sa likod ng flower shop si Elena, inaayos ang display ng mga orchid. Biglang may mga bisig na yumakap sa kanya mula sa likod. Pinuntahan ko ang business partner ko, bulong ni Rogelio. Para saan? Hapunan, pero hindi para sa trabaho. Lumingon si Elena at tiningnan siya. Isang date, tunay na date bilang nobya ko. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nobya? Ngumiti si Rogelio at lumuhod sa gitna ng mga bulaklak, saka naglabas ng kahon mula sa bulsa. Sa pagkakataong ito, ang kahon ay balot ng marangyang pulang velvet. Elena, panimula ni Rogelio, matatag ang boses, ngunit puno ng damdamin. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal. Ipinakita mo sa akin na ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay hindi nabibili, pinaghihirapan ng mga iyon. Dahil sa iyo, naniwala ako sa isang hinaharap na hindi ko kailanman inakalang posible. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay may isang simple ngunit eleganteng diamond ring, marahang kumikislap sa liwanag. Gusto kong magtanim pa ng mas maraming sampagita kasama ka. Gusto kong panoorin silang tumubo kasama ka. Gusto kong gugulin ang bawat araw sa pagiging mas mabuting tao sa tabi mo. Elena, papakasalan mo ba ako? Sandaling hindi makapagsalita si Elena. Malayang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi habang tinitingnan niya ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Bumalik sa isip niya ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang unang araw sa hardin nang ipahiya siya ni Paula. Ang tahimik na kalupitang sumunod. Ang sandaling nakita ni Rogelio ang kanyang sakit at ipinaglaban siya. Ang mahahabang usapan, ang unang halik, ang laban kay Paula, ang kapayapaang pinaghirapan nilang makamit, ang flower shop, ang sampagitang itinanim nila. Bawat maliit na hakbang ay naghatid sa kanila sa sandaling ito. Oo, pabulong niyang sabi. Oo, oo. Hinila niya si Rogelio papalapit at niyakap ng mahigpit. Oh, papakasalan kita, ikaw na kahangahangang loko. Tumawa si Rogelio, binuhat siya at pinaikot sa hangin. Nang ibaba niya muli si Elena, marahan niyang isinuot ang singsing sa daliri nito. Perpekto, sabi niya, tinitingnan ng kamay niya. Grabe ka, at mahal mo ako dahil doon. Mahal kita, marahil mas higit pa kaysa sa nararapat. Naghalikan sila, napapalibutan ng mga bulaklak, habang ang langit sa itaas nila ay unti-unting lumalalim ang kulay ng dapit hapon. Pagkatapos ay ngumiti si Elena at sinabi, alam mo ba kung ano ang nakakatawang kabalintunaan? Ano? Sinubukan ni Mrs. Paula na sirain ako. Gusto niyang kunin ang lahat sa akin. Pero sa huli, siya ang nagbigay sa akin ng pinakamahalagang bagay na mayroon ako. Ano yon? Ikaw! Napuno ng emosyon ang mga mata ni Rogelio. Sino ang mag-aakalang ang isang milyonaryo ay magiging hardinero? Mayroon kang napakahusay na guro. Magkahawak kamay, naglakad sila patungo sa bahay, iniwan ng munting flower shop sa likuran. Sa hardin, ang sampagitang itinanim nila noon ay ganap ng namumulaklak. Pinupuno ang hangin ng matamis at mapag-asang halimuyak. Dahil ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay talagang nangangailangan ng panahon. At kapag dumating ang mga iyon, ginagawa nilang sulit ang buong paglalakbay. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, isipin kung paano nito maaaring bigyang inspirasyon ng iba. Pindutin ang like upang makatulong na maibahagi pa ang ganitong mga kwento. Ikwento sa comments, alin ang sandaling pinakanagpaantig sa'yo? Mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod naming makapangyarihang kwento. Dito naniniwala kami na binabago ng mga kwento ang buhay at ang pinakamahusay sa kanila ay paparating pa lamang. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.